1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ngayon ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so happy Christmas sa atin lahat. Kasi December 1 na, kaya pwede na kayong kumanta ng Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Oh, di ba? Ang bongga lang. And then of course, sa walang samang tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa Mama Sam Vlog. Siyempre, Merry Christmas sa inyo. And then, of course, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, kay Christine Ann Perez, Merry Christmas! Kamusta ka, Ate Christy? Charot, so yan. And then, of course, sa mga bago nating subscribers dyan na napakaboga, thank you so much. So, ito, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin for today. Kaya ano ba ang mga chika update natin? Yan ang pag-uusapan natin. So simulan na natin guys. Para sa una nating chika, sabing ganon, sa Miss International daw, pan-top 21 daw si Miss Philippines. Top 20 lang ang tinawag. So, ano daw ang masasabi ko doon? Well, ang masasabi ko, kung totoong ito ang resulta doon sa Miss International, nakakaloka. Sana hindi na lang nila nilabas. Kasi syempre, medyo nasaktan na si Angelica Lopez nang hindi siya tinawag sa top 20. Pagkatapos bigla kayo maglalabas ng ganyan, tapos ilang puntos lang, yung konting kembot na lang ay winner na, di ba? So, syempre, nakakasama ng loob yun. Sa amin ng ganon, di bali na daw mag-second runner-up ka kesa daw mag-first runner-up ka, di ba? So, yes, naiintindihan ko. Sana hindi na lang nila nilabas. Sana kinip na lang nila yung sikretong yan. Kesa naman, naglabas nga sila, tapos ipinakita na top 21 si Miss Philippines. Ay alam naman nila ang mga supporters ng Miss International. Kadamihan dyan ay from the Philippines. Syempre, maluloka. At hindi lang yon. Syempre, si Angelica Lopez talaga, medyo masakit sa kanya yan. Diba? So, sana naging sensitive naman ang Miss International sa mararamdaman ng mga ibang kandidata na hindi nakalusot dyan. Lalo-lalo na kay Miss Philippines. O, diba? Kasi syempre, kung ikaw, kung ang hinihit mo ay makapasok sa top 20, tapos nakita mo, number 21 ka, ewan ko kung hindi ka mawindang. Diba? Hindi ka magiging proud, maiinis ka, or nakakasama lalo ng loob. Yung alam mo yun, yung konting kembot na lang ay pasok na ako sa banga. So, magkakaroon ka na, sana ginalingan ko pa. Di ba? So, yon. And of course, kay Angelica Lopez, alam ko na talagang na-hurt siya dito sa laban niya sa Miss International. Pero nakita naman natin na sobrang positive pa rin yung ipinakita niyang performance, positive pa rin yung galawan niya. Alam mo yon, yung all the way talaga na nakangiti pa rin siya sa pageant na to hanggang sa matapos. So, yun talaga ang tunay na reyna. And then, naniniwala ako na darating ang araw, makikita ni Angelica kung ano ang pageant na para sa kanya at mag-uuwi yan ng title holder mula sa ating bansa. Diba? So yun, so gusto ni Christine Ann Perez na lumaban uli kasi itong si Angelica Lopez kasi naniniwala siya na pang Miss International talaga si Angelica. Charot! So yun, but ako para sa akin, laban lang Angelica, kaya mo yan. So yun, ako naniniwala ako na mayroong nakalaan para sa iyo. So, hindi lang tayo sinuwerte dito sa Miss International, pero may darating na mas maganda para sa iyo. Diba? So, yon. Good luck kay Angelica Lopez. At ito na ang sumunod natin, chika. Diyos ko, nakakaloka to. Sabing ganon, ang Thailand daw, umaariba talaga daw ng bonggong-bongga sa international pageant kasi nga daw sa Miss Cosmo, naka-first runner-up sila.
Tapos dito naman sa Miss Universe, naka-third runner-up sila. Sa Miss Planet naman, naka-second runner-up sila. And then dito sa Miss Intercontinental, ano daw ang makukuha kaya ng Thailand? So, ako, pasasabi ko, proud sila. Charot. So, yun. Siyempre, proud sila sa posisyon na nakuha nila. Pero kasi, kung iisipin mo, dito na lang sa dito na lang sa Miss Cosmo, di ba? Kaututan nila ni Miss Puy, charot. Ayoko kasi pero alam mo 'yon na parang nakita naman natin na talaga naman lumaban naman si Miss Thailand, in fairness naman sa kanya. At pinakita niya yung galing niya dito sa Miss Cosmo. Dito naman sa Miss Universe, alam mo yun, napabahiran ng hindi magandang image gawa nga ni Kun-an, di ba? Pero nakita naman natin na nilaban naman ni Miss Thailand ng bonggang-bongga yung laban niya. And then dito naman sa Miss Planet, nang nakakaloka dito, grabe ha, naloka ako dun sa answer ni Miss Thailand. Pero sige na nga, decision naman yun ng mga hurado. So sige, second runner-up. So sa Miss Intercontinental, ewan ko na lang pag nag-back-to-back pa kayo dyan. So yan! Be happy for them. Yun na lang masasabi ko. Kasi kahit ano naman ang sabihin natin, sasabihin lang na mga insecure ang Pilipino, sasabihin lang na hindi matanggap na umaangat ang pageant ngayon na ay ang Thailand, nagsa-shine like a diamond star, di ba? Parang Maricel Soriano lang forever, ganon. So, yon. But ako, para sa akin, siguro dahil nag-effort sila, ginawa nila yung makakaya nila. At yan, nasa posisyon sila na kung ano yung gusto nilang makuha. At congratulations! Ganon na lang, di ba? Ang plastic ko, congratulations talaga. Oo naman, ano bang gusto nyo sabihin ko sa kanila? Basta ako naniniwala ako na ginawa naman nila yung makakaya nila, di ba? So, yon, laban lang. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo dito sa Miss Scuba International 2024 na naka-top 10 finalist si Miss Philippines na si Jane Darren. Genovisa. So, ang masasabi ko, bongga. So, at least naka-top 10 siya kaysa naman sa wala. So, happy na ako dyan. Kasi siguro hindi niya nilaliman lalo yung langoy niya. Charot. Ako, para sa akin, malaking karangalan na to yung napapasama tayo sa semifinals, yung nakaka-enjoy tayo ng bonggang-bongga sa mga second cut, di ba? Hindi man natin narating yung dulo ng competition, hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo magaling. Magaling tayo sa lahat ng larangan pagdating sa beauty pageant. Kaya lang, syempre, meron lang talaga nag-shine, di ba, sa laban ng mga international pageant na hindi naman lahat ng araw ay Pasko para sa atin. Syempre, meron din tayong natatalo din tayo, pero mas madami yung nananalo tayo. Pero yung napasama dito si Jane sa top 10, ay nako, happy na ako. So, yon. Kasi naman sa wala. So, ipagdiwang natin yan at i-congratulate natin dahil hindi biro ang ginawa nilang laban dito. At nakita naman natin, nilaban naman yan ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. Congratulations sa team niya at congratulations, syempre, kay Miss Scuba Philippines 2024 na si Jane Darren. Mabuhay ka. Di ba? So, yon, be happy. At eto, mukhang hindi sila happy. Sabing ganon, nag-react daw ng bonggang-bongga ang pambato ng Albania dahil dapat daw sa Best National Costume ay si Ecuador and Paraguay. So, anong reaction ko dito? Wala. Lagi namang may ganyan. Hindi naman mawawala yung mga ganyan. Kasi syempre, naniniwala sila na inilaban nila yung best nila, di ba? Pero syempre, dapat respetohin din nila yung naging desisyon. Nasabi nga gano'n ng mga bitter na na basher ni Chelsea manalo. Botohan naman yan, kaya naman nanalo. Alam nyo guys, sa totoo lang, botohan man yan or galing yan sa hurado, ang importante nakuha niya yung number 1 spot. Kasi, hindi biro yung effort ng mga taong tumulong kay Chelsea, yung designer niya at kung sino man yung mga nasa likod neto, hindi biro yan. And then, ayun, kung botohan man yan yung mga taong tumulong, and then maraming salamat. So, ganun talaga. At ang proof dito ay nag number 1 siya. So, mapaboto man yan o hindi, dapat mong ika-proud yun kasi
Pilipino ka at nanalo ang national costume niya. Mas nakakahiya naman kung ang gusto mong manalo ay sa Ecuador, tapos Pilipino ka. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero nandoon tayo sa part na naiintindihan ko rin sa kabilang banda kung ano ang reaction ng mga ibang country na hindi napasama doon sa top 5 o sa top 3 ng best national costume. Pero tulad nga ng sinabi ko, competition to. Pwedeng ikaw ang manalo, pwedeng ako ang manalo dito. So, ganun lang kasimple yun. Kaya, wala tayong dapat ikabahala doon sa mga reaction nila. Kumbaga, parang reaction nila yun, normal nilang mararamdaman yun, normal nilang magiging reaction yun. So, may mga kanya-kanya tayong gusto. Pero ito lang masasabi ko, kung Pilipino ka, dapat matuwa ka na nanalo si Chelsea Manalo ng Best National Costume. Ito man ay botohan or galing sa kurado. So ayan, nakakaloka. Ay nako, windang naman ako doon sa mga taong ano. Pero ito ang mas nakakaloka. Sabi ni Dindy Pajares, dapat alam daw ng isang kandidata na pang Miss Universe ka ba o hindi? So, yon. So, anong reaction ko doon? Bongga. So, yon. So, alam ni Dindy Pajares na hindi siya pang Miss Universe. Kaya I hope na hindi siya sasali sa Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko si Dindy Pajares, isa tong magaling talagang rampadora. Noon pa, tinatry niya lumaban talaga sa Binibining Pilipinas. Hindi siya napapasama. Pero, may chance siya talaga na, alam mo yon, nung lumaban siya sa Miss World Philippines, ayun, naging supranational siya. And I think happy siya sa posisyon na nakuha niya. But I love Dindy Pajares, ha. Sa totoo lang. Kung ako tatanungin mo, why not? Kung itatry niya ang Miss Universe Philippines, pero tulad nga na sinabi niya, alam niya sa sarili niya kung pang Miss Universe ba siya o hindi. But ako para sa akin, kung may luck ka, winner ka. So, yan. So, at least, di ba, naiintindihan niya kung ano yung para sa kanya at hindi. May mga taong gano'n na dapat alam mo sa sarili mo kung pwede ka ba dito o hindi. Hindi porkit pinuri ka lang na, oy, maganda ka, Diyosa ka, sali ka. Pero yung capacity level mo naman, hindi mo naman ma-reach yung competition. So, dapat, ako, sa totoo lang sa mga returning candidates na galing na sa pageant na to or galing sa ibang pageant na nagbabalik or may nag-title na sila, dapat you have to know yung caliber mo. And then, kung magbabalik ka, dapat i-twist mo yung sarili mo sa pang Miss Universe ka dapat. Katulad ni Catriona, di ba? Nagsimula siya sa Miss World na simple-simplihan, mahinhin, pero yung lumaban na siya ng binibini dahil gusto niya maging Miss Universe, dapat mag-transform ka talaga na pang Miss Universe. Hindi lang yung styling mo, kundi yung pagkatao mo talaga. Di ba? Dapat maging confident ka sa sarili mo. Yung kumpiyansa mo dapat buo. Ayun lang naman kapag buo yung kumpiyansa mo at may ganda ka, winner ka. Di ba? So, yan. Ako para sa akin, yun yung dapat gawin ng mga kandidata na gustong magbalik. Kaya tama si Dindy Pajares sa sinasabi niya. Pero I think Dindy Pajares, ang ganda mo ngayon. So, yan! And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang nakikita mo na mangyayaring laban dito sa pambato natin sa Miss Intercontinental? Well, ang masasabi ko, bongga siya. Ang ganda niya at palaban, maganda yung styling, pero syempre nasa laro niya yan kung ano yung dapat niyang gawin sa competition na to. Kasi syempre, di ba, alam naman natin na lahat ay palaban, lahat ay kumakabog. So, kung kaya niya talagang makipagsabayan, kahit ano pa tangkad ni Miss Thailand at ano pa yung ganda ng ibang kandidata, magsha-shine at magsha-shine siya dyan. So, ako naniniwala ako na kaya ni Alyssa Redondo talaga ang laban ng Miss Intercontinental. And then, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya dito ng bonggang-bongga. But feeling ko kakabog. So, yon. And then, ang para sa sumunod natin, chika, Miss Charm. Ongoing na daw yung kanilang pageant starting December 9. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, to cease to believe. Sabi nga ni Denden. No, diba? So, ako para sa akin, kung mag-go na yung pageant nila, edi mag-go. Diba? Kasi parang ang tagal-tagal na at
Alam mo yon, may mga ganito silang eksena noon na parang isang linggo na nga lang eh. Parang bukas na magpa-pageant, biglang kinancel pa nila eh. So hanggat hindi nagra-run yan, hindi ako makukonvince na go na ang pageant nila. Kasi nakakaawa yung ibang candidates. Yung alam mo yun, yung ibang candidates nagpe-prepare, naghahanda para sa mga evening gown, sa mga eksena nila dito. Tapos biglang isang igla pa. Eh, naglabas kayo ng schedule. Ayan, katulad niya, may schedule na naman sila. Pagkatapos, bukas makalawa, cancel na naman. So, hintayin na lang natin na mag-run na talaga yung kanilang pageant ng bonggang-bongga. Diba? So, yan. Ay, nako, nakakaloka, nakaka-stress. Pero sabi ganun, Kyla Carter, kakabog kaya dito sa Miss Charm kung sakaling matuloy ito ngayon, December? Well, maganda si Kyla Carter, matalino. Kaya lang, ayun. So, syempre, di ba, ang tagal niya rin naghihintay na mag-go yung pageant na to. Sana naman, napag-aralan niya na ng maigi yung pasarela niya, di ba? Kasi yun talaga yung problema sa kanya, kung paano siya gumalaw. At I think, yung panahon na hinintay niya, kung kailan mag-start yung pageant, nasimulan niya na yun ng maayos, di ba? So, yun lang naman yung akin. Kasi walang problema kay Kyla Carter, maganda, matalino, ayun nga lang, yung pasarela niya hindi talaga magandang tignan. And I hope na perfect niya na yan. So, abangan natin. But syempre, suporta ng mga Pilipino, 100% na ibibigay natin para kay Kyla Carter dito sa laban niya sa Miss Charm. So, good luck! So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? Syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat mga amiga sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. So, syempre, tiwala tayo sa itaas. Saka malapit na ang Pasko. Love, love, love. So, yon. Syempre, sa lahat ng makamamasam dyan, thank you so much and kapon ka. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.